Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Last season ng Houston Rockets ay isa na nga sa mga pinakamatinding defensive team sa buong NBA sa panguna ni Amen Thompson at Dillon Brooks. Ngayon ay nawala na si Dillon Brooks sa kanilang team, subalit napalitan naman nga ito ng Dorian Finney-Smith, Kevin Durant, Clint Capela at Josh Okogie. Offensively, on paper ay 100% na nag-improve sila. Again sa papel, ibig sabihin kung titingnan lang nga natin ang kanilang roster. Dahil nawala nga sa kanila si Jalen Green at napalitan naman ito ng Kevin Durant. Mas magaling nga ang worst version ni Kevin Durant sa best version ni Jalen Green, at least base sa mga nakita natin sa nakaraang taon. Habang si Dillon Brooks naman ay kayang mapunuan nga ni Finney-Smith ang kanyang pwesto offensively and defensively. Subalit isang kapansin-pansin dito ay ang kakaibang wingspan ng kanilang mga players mga kaibigan. Si Kevin Durant, Clint Capela at Steven Adams ay lahat may 7'5" na wingspan. Si Tari Eason ay may 7'2" wingspan. Si Jabari Smith Jr., Jeff Green at Alperen Sengun ay lahat may 7'1" wingspan. At si Amen Thompson, Dorian Finney-Smith at Josh Okogie naman ay may 7-foot wingspan mga kaibigan. Isipin nyo nga kung maglatag sila mga kaibigan ng lineup ni Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun at Steven Adams o Clint Capela. Kapag nag-spread nga sila ng kanilang kamay mga kaibigan ay talagang liliit ang espasyo sa sahig. Napakahirap nga niyang gumawa ng mga cross-court passes at mabilis silang makakabalik sa mga depensa kahit namang zone defense pa nga sila. Kung sa OKC nga kahit panay mga 6'5" guards lamang ang kanilang players ay talagang hirap na sa kanila na makagawa ng puntos sa mga team, ang Houston Rockets nga ay may tsansa na maging mas matindi pa dahil sa haba ng wingspan ng kanilang mga players. As a team ay may average wingspan sila na 7'1" mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita na si Tyler Herro ay sasailalim sa isang surgery sa kanyang kaliwang paa matapos na magtamo nito ng isang ankle injury habang nagsasagawa ng isang off-season workout. Siya ay out sa umpisa ng 2025-2026 NBA season at hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan ba siya makakabalik sa isang lehitimong NBA game. So hindi pa nga mga kaibigan nag-uumpisa ang panibagong NBA season at agad nang nakatanggap ng bad news si Tyler Herro at ang Miami Heat. Last year ay first time All-Star si Herro mga kaibigan at nagtala siya ng stats sa 24 points, 5 rebounds and 5 assists per game. Subalit dahil sa injury niya ay mabibigay nga sa bagong dating na si Norman Powell ang pagkakataon na pangunahan ng Miami Heat backcourt. Last year nga ay isang lehitimong All-Star candidate si Powell. Ganun pa man ay si James Harden nga napili para sa kanilang team sa Clippers. Well, ngayon ay pagkakataon na ito na maging All-Star sa less talented Eastern Conference na wala ng Damian Lillard at wala king Tyrese Haliburton dahil sa injury. So no Lillard, Haliburton and Herro. So 3 open guard spots nga yan para sa East All-Stars mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?